nakatayo sa gitna ng entablado, na nililigiran ng ilaw, palakpakan at paghanga, na ipinagmamalaki ang apelido at kayang utusan ang lahat. O siya, natahimik lang sa sulok, na marungis ang uniforme, ngunit may pusong mas dalisay pa sa ginto. Ito ang kwento ni Esyang, isang dalagang lumaki sa marangyang mundo, pero pinili ang simpleng pamumuhay. Habang ang iba ay nagpapaingay sa pangalan nila, siya ay nananahimik at naghintay ng tamang panahon para ipaglaban ang katotohanan. Ngunit paano kung may ibang umangkin sa lugar na para sa iyo? Paano kung ang pagkatao mo ay tinabunan ng kasinungalingan? At paano kung ang mundo mismo ay mas maniwala sa ingay kaysa sa katotohanang walang palakpak? Sa pagitan ng kasikatan at kabutihan, ng yabang at dangal na nagpapanggap at ng totoo, sino ang tunay na tagapagmana? Lumaki man sa isang marangyang pamilya, lumaki man sa isang bahay na ginto ang kutsara at tinidor, nanatili pa rin kay Esyang ang pagiging simple at pagiging mabuting tao. Kahit kasi sobrang yaman nila, tinuruan siya ng mga magulang na maging mabuting tao. Kaya naman marunong si Esyang na makipagkapwa at hindi mahalata sa kanya na siya ay isang mayamang dalaga. Esyang, malapit na ang 18th birthday mo. Ipapakilala ka namin bilang tagapagmana ng pamilya Suarez. Daddy, mas gusto ko nga po na simpleng birthday party lang kasama mga kaibigan ko. At kayo po, sagot ni Esyang. Esyang, espesyal ang araw na yun, kaya kailangan bongga. Saad naman ng kanyang ina. Pagbigyan mo naman kami ng daddy mo, please. Excited kami sa 18th birthday mo. Napangiti naman si Esyang at tumango. Sige na nga po. Napangiti naman ang kanyang mga magulang. Pagkatapos nila sa pagkain, agad nang umalis si Esyang para pumasok. Sa isang public school nag-aaral si Esyang. Mas gusto niya kasing nakikipaghalubilo sa mga simpleng tao lang. May mga kaibigan na si Esyang at mababait ang mga ito. Hindi alam ng mga ito ang tunay niyang pagkatao, pero balak niya rin sabihin kapag may pagkakataon. Esyang! Si Divine pala ang tagapagmana ng mga Suarez? Sabi ni Dahlia sa kanya. Grabe, hindi ko akalain na masamang ugali ng tagapagmana ng mga Suarez. Naiiling na sabi naman ni Lorraine. Ang bait kayo na mag-asawang Suarez, sabi naman ni Dexter. Inisip ko nga rin na si Esyang tagapagmana eh. Suarez kasi siya at may hawig pa kay Mr. Suarez. Hindi naman nakapagsalita si Esyang. Shock pa rin kasi siya sa sinabi ng mga ito na si Divine ang tagapagmana. Si Divine ang babaeng bully sa school nila. Mayabang ito at walang respeto kahit sa teacher. Pagpasok sa room, nakita nila si Divine na nasa harapan at nakaupo sa ibabaw ng table. Everyone, magbe-birthday na ako. At sabi nila mommy at daddy, hahandaan nila ako ng bongga. Nakangiting sabi ni Divine. Ipapakilala rin ako bilang tagapagmana ng mga Suarez. Kaya igalang niyo ko, dahil kung hindi, sisiguraduhin kong babagsak ang pamilya niyo. Hindi maiwasang mapatawa si Esyang dahil sa narinig. Napalingon naman sa kanya ang lahat. Bakit ka tumatawa? Galit na tanong ni Divine sa kanya. Gusto mo bang patalsikin kita paalis ang school na to? Kung tunay na tagapagmana ka ng mga Suarez, hindi dapat ganyan ang ugali mo, sabi ni Esyang. Dapat mabait ka, marespeto at marunong gumalang. Hindi mo dapat pinagmamayabang ang ganyang bagay. Masama yan. Wow! Painisente ka? Tinulak siya ni Divine. Mabuti na lamang nahawakan siya ng mga kaibigan niya. Wala kang pakialam kung anong ugali ko.
Siguro, gusto mong ikaw ang tagapagmana ng mga Suarez? No way! Nagtawanan ang lahat maliban sa mga kaibigan ni Esyang. Napailing naman si Esyang at hindi na pinansin ang babae. Lumala ang ugali ni Divine. Dumating na rin sa parte na nasisira na ang mga magulang ni Esyang kaya nakaramdam na siya ng inis. Grabe pala ang ugali ng mga Suarez. Basta talaga mayaman, akala mo kontrolado na nila lahat. Bait-baitan lang pala ang mga Suarez. Mga pakitang tao. Hindi na kinaya ni Esyang ang naririnig mula sa kabilang table, kaya tumayo siya at tumapit sa mga ito. Excuse me lang po, ah. Gusto ko lang linawin na mababait ang mga Suarez. Mahinahong sabi ni Esyang. Kahit mayaman kami, hindi kami ganoon kayapang. Mabait kayang mami at daddy. Kaya sana po, huwag niyo silang husgahan. Dahil lang sa pinakikita ni Divine, napatingin naman sa kanya ang tatlong estudyanteng babae. Ilang sandali lamang ay tumawa ang mga ito. Mami at daddy mo ang mag-asawang Suarez? Sa itsura mong yan? Tumatawang sabi ng isa sa mga ito. Napatingin naman si Esyang sa kanyang sarili. Marungis kasi siya dahil tinulungan niya ang isang lalaki kanina na natumba sa bike. Tama na yan. Hinila siya ni Dexter at pinabalik sa table nila. Esyang, bakit mo sinabing mga magulang mo ang Suarez? Mahinang tanong ni Lorraine. Baka marinig ka ni Divine. Pag-iinitan ka na naman nun, sabi naman ni Dahlia. Totoo naman kasing anak ako na mag-asawang Suarez. Nakangusang sabi ni Esyang. Hindi ako nagsisinungaling. Nagkatinginan naman ang kanyang mga kaibigan. Akbang magsasalita si Esyang pero napatigil siya nang may nagbuhos ang malamig na likido sa kanyang ulo. Ang kapal na mukha mong agawin ang mga magulang ko, sabi ni Divine. Hoy Esyang, kailanman na hindi ka magiging Suarez. Tinawanan siya ng mga tao sa paligid. Akmang susugot ang mga kaibigan niya pero pinigilan niya at inilingan na lamang. Mas lumala ang pag-iinit ni Divine kay Esyang. Dumating sa punto na palagi na siyang nasasaktan ng ibang alagad ni Divine. Esyang, seryoso ka ba talagang dito ka nakatira? Tanong ni Dexter habang akay-akay siya. Hindi kasi makalakad si Esyang dahil sa sugat sa tuhod, kaya hinatid siya ng mga kaibigan niya. Oo, sagot ni Esyang. Esyang! Natulala ang mga kaibigan ni Esyang nang tumambad sa kanila ang mag-asawang Suarez na makapasok sila sa loob. Hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Esyang dahil sa nakikita. Umuwi ka na namang may galos! Alalang-alalang sabi ng ina ni Esyang bago lumapit sa kanila. Diyos ko, Esyang, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi na maganda to. Bullying na yan. Mami, ayos lang po ako, sagot ni Esyang. Nadapa lang po ako. Esyang, bukas sa bukas ay susugod kami sa school mo at... Daddy, wag na po. Maiba pong karma ang dadating pa sa mga nananakit sa akin. Wala ring nagawa ang mga magulang ni Esyang at tumango na lang. Ginamot siya ng kanyang ina habang ang mga kaibigan niya ay tahimik lamang at hindi pa rin makapaniwala. Mami, Daddy, sila po pala mga kaibigan ko. Si Lorraine, Dahlia at Dexter. Nakangiting sabi ni Esyang. Sila po yung palagi nagtatanggol sa akin at nililibre po nila ako kahit kipit sila. Maraming salamat sa pag-aalaga kay Esyang. Masyado kasing mahilig itong anak namin at sumobra sa bait, sabi ng ina ni Esyang. Kahit nasasaktan ito, tuloy pa rin siya sa pagiging mabait. Mabilis naman sumang-ayon ng mga kaibigan ni Esyang kaya napanguso na lamang siya. 1 week na lamang ay kaarawan na ni Esyang. Naging mas mayabang si Divine
kaya medyo naiinis na si Eshang. Invited kayong lahat sa 18th birthday ko. Nakangiting sabi ni Divine sa mga classmates sila. Pero, dapat kayo magaganda at mahal ang mga regalo dahil ayoko mumurahin lang. Wait, hindi pala invited ang mga hampas lupa dyan at yung nag-i-insist na siyang anak ng mga Suarez. Nagpamigay ng invitation si Divine na hindi na lamang pinansin nila Eshang. Sa bahay niyo gaganapin yung pekeng birthday niya? Mahinang sabi ni Lorraine. Maayos pa bang takbo ng utak niya? Hindi ko na malaman ang trip ni Divine. Sabi naman ni Dahlia. Eshang, huwag kang magpapatalo Labanan mo siya sa birthday mo. Kabugan mo. At ipakita mo sa lahat kung sino talagang tagapagmana. Sabi naman ni Dexter. Nakangiting tumango naman si Eshang. Gaganti siya kay Divine sa paraang hindi makakasakit ng pisikal. Sisindakin niya ang babae para malaman nito kung sino talaga ang tagapagmana. Tatapusin niya ang pagiging impostora ng babae. Sumapit ang birthday ni Eshang. Excited siya sa mga mangyayari. Ayaw niya ng bonggang party. Pero dahil sa nangyayari, gusto na niya. Saan ka pupunta? Tanong ng kanyang ina nang palabas siya ng kwarto. Naka-makeup na si Eshang pero hindi pa niya nasusuot ang kanyang gown. Yung mga kaibigan ko po nasa labas, sagot ni Eshang. Nahihiya raw po silang pumasok. Sige. Bumaba si Eshang at lumabas. Nakita niya ang mga kaibigan niyang nasa labas. Bakit andyan lang kayo? Tanong niya sa mga ito. Halina kayo, huwag kayo mahiya. Mayayaman ang mga sa loob, sagot ni Dexter. Mahirap lang kami. At scholar na school natin. Dexter, hindi ka dapat mahiya. Nakakabilib kayo na scholar kayo, sagot ni Eshang. Isa pa, mas mahalaga kayo kaysa sa yaman namin. Napangiti naman ang kanyang mga kaibigan at niyakap siya. Naglakad sila papasok sa loob ng bahay at doon nakita niya sila Divine, nakasuot ng gown si Divine. What are you doing here? Kunot na tanong ni Divine sa kanya. Bakit nandito kayo sa bahay namin? Siyempre, nandito ako. Ang pangit naman tignan kung wala ako sa sarili kong birthday, sagot ni Eshang. Sinungaling ka? Ako ang totoong tagapagmana. Galit na sabi ni Divine. Sandali, hahanapin ko ang mga guard para mapalayas kayo. Hindi pinansin ni Eshang ang mga ito. Hinila lang niya ang mga kaibigan patungo sa kanyang kwarto. Ipinagpatuloy ni Eshang ang pagbibihis at namangha na lamang ang kanyang mga kaibigan dahil sa taglay niyang kagandahan. Mukha kang prinsesa, sabi ni Lorraine. Ayan, hindi ka nadugyutin. Mas gusto ko pa yung dugyutin ako, natatawang sabi ni Eshang. Nanguha silang tatlo ng litrato. Nagsisimula na ang birthday party. Pero nasa kwarto pa rin sila Eshang. Tara na nga, sabi ni Eshang. Baka babalik na rin naman sila daddy. Umalis kasi ang kanyang mga magulang para i-pick up yung regalo niya raw. Bumaba si Eshang kasama ang kanyang mga kaibigan. Napakunot noo siya dahil nagsisimula na ang birthday party at si Divine ang kinakantahan. Ma'am Eshang, hindi na po namin napigilan, sabi ng isang katulong. May kasama po silang mga lalaki. Baka po manakit. It's okay po. Nakangiting sabi ni Eshang bago lumapit doon. Divine, hindi ka talaga titigil, no? Sarili ko itong pamamahay, pero binabastos mo ang mga nakatira. Oh, nandito ka rin pala. Ang kapal na mukha mo, Eshang, sabi ni Divine. Ako ang anak dito. Sino ka ba? Anak ka siguro ng katulong dito at masyado kang nagiging pilingera. Eshang, mahiya ka naman, sabi ng isang babae
at mahina siyang itinulak. Umalis ka na nga. Ginugulo mo ang party ng tagapagmana. Hindi nagpakita si Esyang sa mga investors at business partner ng kanyang magulang, kaya mukhang nalilito rin ang mga ito. Ako ang tunay na tagapagmana. Ako si Esyang Suarez. Seryosong sabi ni Esyang. Hindi ka magiging tagapagmana. Sinabuyan siya ng tubig ni Divine. Ako ang tagapagmana? Huwag kang impostora. Sumasobra ka na, Divine, sabi ni Lorraine. Si Esyang tagapagmana, impostora ka lang. Galit naman sabi ni Dahlia. Kalat ka rin ng mga yan at palabasin, utos si Divine. Hinuwakan sila ng mga lalaki at sinubukang kalad ka rin. Nasa ganoon silang sitwasyon nang dumating ang parents ni Esyang. Anak! Nilapitan ng mga ito si Esyang. Doon na nagsimula ang pulungan. Napakuyom naman ng kamao si Divine at hindi alam ang gagawin. Anak, hindi ba't sinabi kong itigil mo na to? Lumapit ang driver nila Esyang kay Divine. Divine naman, kaya namin ibigay lahat sa ni Papa. Hindi ba? Mas lumakas ang bulungan. Divine, alam ko ang totoo. Pero hindi ako nagsalita dahil gusto kong magkusa ka. Pero grabe itong ginagawa mo, sabi ni Esyang. Hindi mo dapat ikahiya ang tunay mong magulang. Hindi mo dapat ikahiya ang buhay na mayroon ka para mahalin lang ng mga tao. You should be proud to your parents. Mabait ang papa mo at masipag siya. Hindi niya ako anak, galit na sabi ni Divine. Ayoko sa tatay na hindi kayang maibigay ang mga gusto ko. Lumapit ang ina ni Esyang kay Divine at sinampal ito. Hindi mo alam kung gaano kaprot sa'yo ang tatay mo. Tapos kinahihiya mo lang siya? Ikaw dapat ay kahiya niya dahil sa ugaling mayroon ka. Galit na sabi ng ginang. Doon na naiyak si Divine. Nilapitan naman kaagad siya ng kanyang ama at niyakap. Divine, hindi sa estado na buhay nasusukat ang pagiging masaya at kung paano ka mamahalin ng mga tao. Nagpakatotoo ka lamang, nakangiting sabi ni Esyang. Doon na natauhan si Divine at humingi ng tawad sa lahat, lalo na sa kanyang ama. Tinanggap ni Esyang ang paghingi ng tawad nito at noong gabing yun, ipinakilala si Esyang bilang tagapagmana ng mga Suarez. Mas marami rin ang nagmahal kay Esyang dahil sa taglay nitong kabaitan at pagiging magalang. Tandaan, hindi mo kailangan magpanggap para mahalin ka ng karamihan. Dapat ay maging proud ka sa kung anong mayroon ka at gamitin yon para makamit mo ang tagumpay. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito.